Transport Permit at Wildlife Import Certification of Manila. At gusto lang po natin ulitin na ang launching po ito ay nangyayari dito. Number 8, Permit to Operate and Discharge Permit. Number 9 naman, Environmental Compliance Certificate, Certificate of Non-Coverage and Hazardous and historic heart of Binondo, Manila here at the Plaza San Lorenzo Ruiz as we officially launch the DNR Express Permitting on Wheels. Ngayong umaga, hindi lamang po ang Maynila ang ating sentro ng serbisyo because this launch is happening simultaneously across all 17 regions nationwide. Isang malinaw na patunay na ang serbisyong pangkalikasan ay sabay-sabay nating isinusulong sa bansa. At this point, we warmly acknowledge the presence of our DNR and EMB officials and employees led by our DNR Secretary himself, Attorney Juan Miguel Ticuna. Our partner LGU, City Government of Manila, headed by Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Our valued clients coming from different sectors, media friends, and to everyone, isang makakalikasang umaga po muli sa ating lahat. Ang proyektong ito ay handog ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para sa isang bagong Pilipinas, isang gobyernong mas mabilis, mas garantisado, at mas malapit para sa lahat. Alinsunod ito para sa Republic Act No. 11032 or the Ease of Doing Business Act, ang Permitting on Wheels ay isang konkretong hakbang ng DNR upang bawasan ang red tape at ilapit ang serbisyong publiko. Hindi na kailangan pumila ng matagal dahil ang gobyerno na po ang lalapit sa inyong lahat. Alright? So to officially begin our program and to share his inspirational message, let us all welcome the dynamic leader and father of the city of Manila, ladies and gents. A round of applause to Honorable Mayor Francisco Isko Moreno Domagoso. Maupo po kayong lahat sa amin pong minamahal na sekretaryo ng bansa ay malapit na malapit sa puso ng mga taga Maynila. Secretary, mas kilala namin siya Mitch, Juan Miguel Cuna. Para po sa mga nandito, malamang meron din taga 5th District dito. Si Secretary Mitch Cuna ay member of the City Council of Manila. Nakasama namin siya noong bata pa kami ni Letlet. Bata pa kami Letlet kasi konti na lang yung buhok namin. Kaya kami pabata. But we are very proud of you, Secretary. We believe in you. I know you can do better in that office, leading the entire office that protects the environment. Now, today, we're going to witness the extraordinary effort of the good secretary and the members of the EMB and all other undersecretaries and assistant secretaries of the department. Malugod namin silang tinatanggap, tayong mga taga Maynila, lalo na. As you can see, makikita ninyo sa paligid, unti-unting nagiging agresibo muli ang mga namumuhunan sa lungsod. Sila ay unti-unti na muling bumabalik upang i-develop ang kanilang mga pagmamayari. Sa pagkakataong ito ay maraming kakailanganin na dapat tukdin ang mga negosyante sa mga regulasyon ng ating pamahalaan.
at dalawang uri, nasyonal at lokal. Kaya kami nalulugod kay Secretary Cuna, binaligtad niya rin ang pamahalaan. Hindi na tao ang naghahanap sa pamahalaan. Ang pamahalaan ibinababa mismo malapit sa tao. Reachable, the national office, the Department of Environment and Natural Resources. And these are the things that complies with what you call ease of doing business in the city of Manila. Kaya kami ni Vice Mayor Chi Atienza, ando dito, pinakamagandang Vice Mayor sa buong Pilipinas. Basta Manileña, maganda. At may asin pa. Kaya po, ngayon sa lahat ng mga kasapit pamunuan, department or bureau chief ng DNR, on behalf of the people of Manila, on behalf of the business sector doing business in Manila, which we grow again. Kalahin ninyo, nakakatatlong buwan pa lang tayo. There is about 2,100 plus newly registered business in the city of Manila. Despite the crisis, the city government enjoys to, tanggapin, yakapin, at patuloy silang naghahanap buhay at nagbabaka sakali na makapaghanap buhay sa lungsod. Kaya talaga pong itong ginagawa ng DNR ay napakalaking bagay sa amin bilang lokal na pamahalaan, sapagkat sa ibang mga lituntuning aming ipapatupad, may bahagi noon ay manggagaling sa national government. Huwag na kayong lumayo. Isa sa malaking problema ng mga malalaking development ay ECC. But with these activities, programs of DNR, through the leadership of Attorney Miguel Cuna as Secretary and his team, ay mas gagaang, mas bibilis, mas dadali. Which your city's policy in Manila, aligned with your city's policy. Sabi ko nga, kila Levi Pacundo, sabi ko, pag may magbubukas ng negosyo, bigyan mo ng permiso, agad-agad, as long as they comply with the ABCs. But immediately give them and let them operate as soon as possible. Why? More than the taxes that we're going to enjoy by December 31 of 2026 or every quarter thereon, no? Ay yung oportunidad na mga nasa paligid dito, na mga taga-lungsod ng Maynila na makapagtrabaho. Because our direction, our investment in the city of Manila focus on, when we utilize our local resources, is to focus on MBN, minimum basic needs, housing, education, healthcare, and jobs. Jobs, jobs, jobs. Kapag may trabaho, magaang ang takbo ng pamilyang Manileño. Pag may trabaho, halos lahat ay mawawala po. Hindi na po natin kailangan ng pulis sa kalsada dahil papayapa ang pamayanan. Kapag may kapanatagan, kasiguruhan sa pangitain ang bawat individual, mas papayapa, mas tatatag, mas tatahimik ang bawat komunidad. So that's why we continue to focus on MBN. Maliit man ang ating resources, but we will, the people of Manila listening here, will continue to utilize it. Big chunk of that little resources will focus on MBN. So muli ay malugod namin kayo mga taga-DNR na tinatanggap dito sa lungsod ng Maynila. Sabi nga namin,
welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. So muli sa inyo lahat, Secretary Mitch Cuna, on behalf of the people of Manila, thank you. Thank you for giving special attention to the capital of the country, to the city of Manila, to your hometown. Our hometown. Sabi nga natin, whether you're Manilans or not, most likely, it is your Manila. Manila, my Manila. Magandang umaga. Pagpalain nawa kayo ng Pong May Kapal. Manila! God first. Thank you. Alright, thank you so much, the Honorable Mayor of City of Manila, Yorme Isko, for your inspiring message and for championing environmental governance here in